Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman sa best games na napili natin sa round number 5 ng kanilang rapid section, Wesley So versus Pragnananda. Pagkatapos ito, susunod kagad natin ang matindihang laban between Super Grandmasters Lainer Dominguez and Nepo. Yan ang ating pag-aaralan dito sa best games round number 5. Ang ginawa ni Wesley, nag-D4, Knight F6 si Prag, C4, E6, Knight C3, pinasok ang Nimso Indian Battle, Queen C2, classical lang, nag-castle, A3, kinacapture talaga yan para mag-gain ng tempo, B6, Bishop G5, develop, Bishop B7, nag-F3. Kung tawagin ay Keres defense variation, nag-H6, Bishop H4, D5 para hindi maka-E4. Yan po ang kailangang madaliin. Kasi pag naka-E4 dito, ang puti, napaka-solid niyan. Pinipigilan talaga yan. Kaya hanggang E3 lang muna. C5, ayun, napansin dito ni Prag na yung king ni Wesley ay nasa gitna pa. Kaya malakas ang loob niya na pagbubuksan ng sentro hanggat maaari. Kumapture sa C5, nag-Knight BD7. Matindi ang preparasyon dito ni Prag, no? Binitin lang yung pawn C5, hindi binawi. Kung sa akin yan, babawihin ko kagad yan eh. Pero dito, nag-Knight BD7 muna at kumapture sa D5, G5, talagang grabe. Ibang klaseng mga sequence ang ipinamalas dito ni Prag. Pero napansin ni Wesley parang ang dami ng pawns niyan. Kinapture pa yung pawn sa E6 total, naka-threat pa naman sa Knight D7. Ganda, no? Knight D5, dineret ang Reyna at nag-Queen D2. Dito po nawala sa aklat dahil ang old line ay Queen D4. Okay? Tingnan natin kung sino mas mainam, pero parang mas mainam yung tira ni Wesley. Kasi tingnan nyo po yung evaluation bar ng old line. Negative 0.82 ang evaluation eh. Kumpara dito sa Queen D2, stay sa equal eh. 0.03 plus pa nga, slightly better ang puti. Ibig sabihin, maganda tong novelty ni Wesley. Knight takes C5. So obviously po kung makikipagsabayan, kakapture lang din, sabay lang sa Knight. At kumapture sa F7 with check. Rook takes F7. Ayun, nakita ni Wesley, napakagandang tira. Eksakto, Bishop C4, ang gandang tira. Kasi itong Bishop C4, pamigil na sa lundag na double. Dodobolin siya eh. Bagamat nakabitin ang Bishop sa H4, pero malaman ito. Tingnan natin. Kumapture sa H4, E4. Yun lang. Mali ang follow-up. Dapat daw ang tira ay Knight H3 lamang. Naku po. Positional sacrifice? Ano? Ganun lang? Bakit? Naka-freeze ba to? Kasi kung mag-rook D7, doon na ilalabas yung E4. Total, nakapin naman, ano? Wala bang mga B5, halimbawa, mga B5, paalisin yung bishop na yun, atras lang daw. Wala bang mga, halimbawa, Queen D7, para ipatong naman yung isang tore, kakaslingan lang. Ayan. So, templado po ito, winning for white. Kahit na hindi pa nababawi ang isang pyesa, no? Pagka in-explore natin yan, timplado yan. Okay? Lamang yan. Explore nyo na lang po, mga kamatyas, kung marami pa kayong time, no? I-post nyo sa computer engine, pa-analyze nyo. So, balik tayo sa ginawa ni Wesley, nag-E4, Queen E7, para hindi makapture, nakapin. Pero, hindi pa rin yan ang tumbok na tira. Dapat daw, Rook C8. Bakit naman? Papakain lang? Pag kinapture yan, H3, pagkalalim-lalim ng sequence. Bakit? Napakalalim nito Pag kinapture yan, may Queen H4 check. Tangay ang bishop. Grabe, tricky pala yon. Tricky pala yung H3 na yon. At halimbawa kung mag G3 dito, mag-B5, malalim pa rin. Grabe mga bitaw, Bishop takes B5, may Knight B3 double. Yan ang kahalagahan ng preparado dapat sa opening, mga kamatyas, especially sa mga ganitong mga nakakatakot na linya. So after Queen D6, to block
the pawn na kasi magpupush yan, makukuha tore. At the same time, yung knight dito freeze, hindi maka-move kasi mabibitin yung pawn sa F3. So totally compensated for black. O balik tayo. So ang ginawa dito, nag-queen E7 si Prag eh. Knight E2. O teka muna mga kamatsas, ano, may tanong ako dito mismo. Bakit hindi naman i-capture ng bishop kung hindi pwede pawn? Magbi-bishop takes D5, queen takes D5, magro-rook D8. Ayun. Kailangan klaruhin natin para maliwanag mga kamatsas eh. Let's say queen C4, may queen G5. Threat sa pawn, G2, may pasok queen E3 check. Matindi. Yun pala yun, ano? Losing ka agad. Losing eh. Pag kumapture dito, pagka nag-knight E2, knight D3 check muna daw. At kapag nag-king F1, may queen E3. Tapos ang laban. Yun pala, no? Kaya pala dito ginawa ni Wesley, knight E2. At yan naman ang tamang tira. At dito mga kamatsas, sige po. Pakiguess nyo ang brilliant move na binitawan ni Prag na may ganun na pala. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita ng knight takes E4. Sacrifice. Gracious na pala yan. Grabe. Takes and queen takes E4. Ang nakikita ko po kasi ditong principle, bakit naging brilliant move yan. Yung king kasi ni Wesley, ang tagal sa gitna. Kaya nagkakaroon ng mga ganyang brilliant sacrifices. So dito nag-bishop takes. Sa pagkairita ni Wesley, gusto na niyang bawasan, no? Pero mali pa rin daw eh. Bishop B3 lang daw ang tira, kaso nakakatakot. Kakatakot, no? Parang ang dami ng mumu na paparating, oh. Pero slightly better lang ang black, ha? Kakatakot. Nakakatakot yan, itry. O, balik tayo. So, kinapture ang knight. Bishop takes D5. Castle. Bishop B3, another good move. And the knight C3, yan. Counterplay, queen F5, accurate mga tiro. Rook D1 iwas, and the rook D7, atake sa reyna. Queen E2 iwas, rook A D8. Mukha namang strong kasi battery, di ba? Logically, battery. Pero mali. Dapat daw sa C8 lang. Diyan pala. Ay, oo. Nakikita ko dito yung paparating na rook D3 tapos hahatawan ng sacrifice sa knight. Yan ang mga malakasang paparating mga kamatsas na kapag halimbawa nag-rook F1 dito, may queen G5 check oh. Eh di obligado. Kasi pag king B1 may rook dito eh. Or bishop C4 na pala, tuhog na pala, no? O pag nag-queen E3, oh bush, may ganun. May ganyang tricky sacrifice, di pwede knight nakapin eh. So bibitawan ng reyna, grabe galing. O balik tayo. So dito ang ginawa, rook A D8, balik tayo sa battery ni Prag. Rook HF1, queen G5 check, at the king B1. Wala bang mga pasok rook dito? Wala bang mga gulo-gulo? Rook dito, pumasok na nga. At nag-queen F3. Queen G6 check, king A1, rook takes G2. Ayun. Dahil wala na rin pong oras si Prag. 12 seconds na lang, 19 seconds eh. 6 minutes pa si Wesley. Ang tamang tira daw ay rook to D4. Na mahirap makita. Nandyan na nga ang Tory eh. Bakit biglang iaatras pa? Mahirap makita. O, balik tayo sa rook takes G2. Knight E4. Good move by Wesley. Ayun, threatening queen takes bishop. And may mga knight F6 pa parating. Iniwas with threat. Rook D1. Di rin tinamaan. Sayang. Dapat daw ay knight D6. Ano? Ano na naman tayo dyan? So, knight D6. Pag kinapture ito, teka muna mga kamatsas. Unahin muna natin para mas maunawaan. Pag nag-rook takes knight, may queen to A8 check. Harang. Walang pangharang. Pag dito kasi may check dun no? Di paano ba? Iwas natin dito. Rook E7 check. Yo. Awarding time na. Pag inarangan, kakapturein lang. Awarding. Pag dito naman pumunta, may rook E7 check pa rin. Hindi pa nga chinik pala dun, Bishop F7 and simplihan na lang. Ayun nga, pag capture, may check pa din, laglag ang isang tore. Laglag kasi.
Pero kung yung isang tore is safe, baka hindi gawin yan, yung ganyang exchange. Okay? O, teka muna mga kamatyasak, laruhin natin to para maliwanag talaga. Para matuto tayo sa mga behind the scene of brilliant move. So, knight d6, what if queen g6? Oh, very simple, queen takes g2 lang. Okay? So, kahit na hindi na-explore pa yan, kitang-kita wins for white. So, what if bishop takes rook? May queen d5 check. Yan, oh, yan ang hindi ko napansin dito. Napakalalim makita nito. Saan pupunta yan? Pag dito kasi may check doon. Kuha yon. King h8, knight f7. So, king h7 and queen takes d8. So, hindi makapture tong knight, may rook e7. So, and wins, di ba? O, may check pang paparating. May pang matyasan pa doon eh. O, kung mag king g7, so knight to f5 check. King h7, rook e7 check. Then, pagbaba, queen takes, mamamatyas ang black dito. Okay, so klaro po tayo mga kamatyas, ano? Knight d6 ang na-miss dito ni Wesley but he played rook d1. Sayang, ang hinayang ako ron. Sayang. Kinapture, capture, rook g1. Grabe, dinaan na sa dinaan na sa palitan. O, king h8, may mga check ba doon? Gaganon lang, angat lang, no? Wala namang mga check doon kasi may bishop. Walang gulo-gulo eh. So, knight h5, another bad move by Wesley. Sayang, ano? Kasi segundo na lang si Prag eh. Siguro kung mabigyan niya ng mga 2 hanggang 3 solid na tira, kung hindi flag down, talagang totally win down na yung position ni Prag dito eh. Kaso sinasabayan niya ng bad move, yun lang. Kaya nakarecover ng nakarecover. Dapat daw tira knight d5. Mahirap makita. Mahirap. Yung knight d5. Parang hindi kitain eh. O, knight h5, rook takes d1. Losing nga si Wesley kung nakita yung king h7. Losing pa pala? Bakit naging losing? Ay, oo. Wala na palang pangulit ng check doon. Kakainin lang ng Reyna. Pag kinapture kasi, may capture eh. Matcha sa back rank eh. Hindi makadungaw, may bishop eh. Losing pa palang bigla yun. O, balik tayo. Knight h5, kinapture oh. Kaya, medyo ano pa eh. Grabe si Wesley pa bandang huli ang naghabol ng tabla oh. So, threatening matchas. Wala na. Si Wesley pang... Buti na lang, double pawn pa yan. Wesley pa na miligro. Grabe ka sayang. Bishop a6, bad move. Dapat daw king g4. So, parang may pagka-winning pa dito si Prag eh. Dahil may 10 seconds increment mga kamatsas, kaya nakaka-recover yung time nila eh. Ayan, knight d5, dapat daw po knight h3. Oh, pero hindi na nila masyadong tamaan ng tira, lalo na si Wesley. Parang ramdam ko kay Wesley na medyo nape-pressure eh. Bishop b7. Ayun, knight e2. Total blitz naman to, no? So, nasa blitz time na i-play ko na lang po, no? Pero delikado talaga si Wesley, no? Losing pa nga eh. Kasi sa mga napag-aralan ko pong yung mga endgames na lalo na kay Mark Dvoretsky, yung bishop versus knight, madalas natatalo yung knight eh. Powerful yung bishop mag-control. Ayan oh. Dapat daw ang tira ay bishop to b3. Ayan oh, napaka-instructive endgame nito mga kamatsas oh. So ito, winning ang black dito in a correct play. Dapat accurate talaga ang ideas and patterns na i-apply dito. So nag-bishop c4, tingnan natin ang difference. b4, bishop d3. Yung pala purpose ng bishop b3 para di makatulak, no? Medyo malalim lang, malayo. Sarap pag-aralan ng endgame na to mga kamatsas. Ito yung mga masarap mastery na tema ng endgame eh. Yan, bishop e4 para yung knight totally nakalock na. King e2, king c3, then istorbo sa bishop. Ayun, so nakapalag na. Yun nga lang, lagi may hinahabol si Wesley. Panagip. Oh, kailangan niya sagipin eh. So, king a5. Oh, yun nga lang. H4, losing ulit. Grabe, knight f7, ang equal pala. Pag nag-h5, then knight g5. So, yan po ang pang-equal pero very difficult pa rin. So, h4, h5. O, dapat daw tira dito bishop to e4. Yan, no? Grabe mga timplahan, no? Grabe mga timplahan ng endgame talaga, oh. So, h5, knight d7, bishop g6, knight f6, bishop f7, knight e4. Tingnan natin yung mga likot-likot na ginawa dito. Lamang ng isang pawn si Prag pero at this point, not so easy. Hindi easy ito eh. Hindi maitulak kasi baliwala din eh. Maabutan lang ng king eh.
Ayan, nagpalipat-lipat, hanap ng mga pamilit hangga't maaari. So, ang gusto mangyari dito ni Prague siguro, yung king niya makarating dito sa kabila eh. Kasi ito sacrifice na niya eh. Yan. Pero, ang tanong, paano gagawin? So, napansin niyo po from A pawn, ang mas pinili ni Prague na maging pass pawn papunta sa B. Kasi po yung lalandingan ng A pawn ay opposite colored sa bishop niya. So, totally madodraw pagka ganun. Kaya mas pinili niya ilipat ang pass pawn niya hanggat maaari sa B5. Pero, ganun pa rin. Ayun nag-king D6. Hindi siya makapanamantala na maka-king E4 kasi may knight takes H5. Pag kinapture king B5, makukuha po. Hindi nakakamati ang isang bishop lamang. Kaya hanggat maaari king D6, kung kumapture man dyan, hindi pwede king B5, may king C7 na mapoproteksyonan. Pero, capture na! Capture na, sabay ganon. Ayun, brilliant. Wala, tinanggap na ni Prague. Tinanggap na ni Prague. Grabe, no? Namiligro si Prague. Pero maraming maganda rin sanang opportunities si Wesley. Kaso nga lang hindi makita. At medyo mahirap ding makita dahil computer eye view na yon yung nakita natin kanina. So yan po mga kamatsas ang naging bakbakan dito nila Wesley and Prague. At isunod natin ang nagkapisakang laban naman between Nepo and Leiner Dominguez. Nag-E4 si Dominguez, C5 si Nepo, Sicilian. Uso Sicilian ngayon, Minsan naman sa kanila, nauuso Roy Lopez, puro Roy Lopez naman. Parang thematic Roy Lopez, pero ngayon, puro Sicilian naman. Yan. So, kung tawagin po ito ay Sicilian Bastrikov variation ng Taimanov. Okay? At itong Queen D3, interesting. Nawala kagad sa libro. Kasi usually, ang tira dito, Castle, Bishop E3, pero nag-Queen D3. Kanya-kanyang sorpresa yan ng application mga kamatyas. Knight takes D4, Queen takes D4, at nag-Bishop F6. Accurate yung tira ni Nepo. Baliwala yung sorpresang Queen D3. A6, syempre para mapigilan yung lundag Knight B5 na may mga lundag Knight D6 check. So Bishop E3, yun nga lang, syempre pag A6, nakakommit din ng weak B6 square. At nag-B5, Castle Queenside, Knight E7, Queen C5. Ayun. Nairita si Dominguez na baka mamaya matirahan siya ng Knight C6 at magtatakbo pa yung queen niya. So, ginawa niya, queen to queen na lang. Pero mali pa rin. Dapat daw po rook dito lang. Ayan. Followed by rook HD1. Ayun, para battery. Balik tayo sa Queen C5. Tinanggap ni Dominguez. At dahil po nagka-exchange na, ayan. So, endgame battle. Bishop B4, D5. So, ayan. Napaka-importante po mga kamatsas ng pinag-aaralan ang endgame. Kasi sa opening, minsan talagang equal kagad. Endgame, magkakatalo. So, Rook HE1, pag kinapture ang pawn E5, kakapturin nyo, may bawi naman. Pero, sinabayan pa rin. Sinabayan pa rin. At ito na po, ang naging resulta ng Bishop opposite color. So, King D7, Rook E1, Rook C4, G3. So, with the idea to play F4, F5, mga ganon. So, battery, F4, G6 para walang F5, at nag-Rook E3. Nag-Rook E4 hamon, kinapture lang. At parang wala naman sa intention nilang maglaban talaga ng todo eh. Parang si Nepo medyo kahit papaano meron pang intensyon na ayan, dinipensahan yon. Bishop D6, King E3. Bad move, dapat daw tira ay Rook F6. Ayun ang tira. Okay? So balik tayo sa King E3, E5 para masaraduhan ng depensa, nag G4. Inoffer ang pawn kasi may bawi din naman sa E5. At nag-King D7, Rook F6 depensa, Bishop E6 at nag-Bishop B8. So, pag gumanon, bitin yon. Okay. Nag-King E7 muna at nag-Rook H6, kinapture na. Ayun, nagmadali dito si Dominguez. Dapat daw ang tira ay F6 lamang. Solid lang pala. Okay, pero balik tayo. Bishop takes G4 at nag-Bishop D6 checking D7 at kinapture na. Okay? Bishop F5 check, King D5. Ayun. Blunderacious mga kamatsas. Grabe. Woo! Talagang pag opposite colored bishop,
Kung ako po ang tatanungin, almost drawish talaga ito eh. King E3 lang ang tira. Oh. Bakit ba naghangad pa ng ambitious move dito si Dominguez ng King D5? Ayan, dito mga kamatsas, ano kaya ang huling bitaw ni Nepo na naparesign ang Super GM ng US na si Dominguez? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Bishop E6 resign. Bakit? Kasi hindi makapture yung E5, no? May tore, pag bumaba lang ang king, kuhang-kuha buong-buo ang bishop. What if king C5 the only square, mayroong E4 check. Grabe namang blunder yun. Grabing blunder yun ah. King E3 lang oh. King E3 lang oh. Pag-check dito lang oh. Hirap pa to, baka tabla-tablahan pa to. Opposite colored bishop yan eh. Tabla-tablahan pa to, magbi-bishop G6 ang block dito, tapos magbi-bishop B8. Matagal pa to. Mahirap ito. Grabe, sayang. Okay mga kamatsas, yan po ang ating mga napag-aralan dito sa best games ng round number 5. At mamaya susunod kagad natin ang best games ng round number 6. Syempre sa pangunguna ng pag-a-analyze natin ng laro ni Wesley. At papakita ko sa inyo sa game number 6 or round number 6 ang standing after day 2. Manatili po kayong nakatutok sa ating YouTube channel at ating susubaybayan at babaybayin pag-aaralan ang mga malakasang games na kapupulutan natin ng ating chess improvements. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.